Kinumpirma ng dating Unified World Champion na si Marlon the Nightmare Tapales na biglang napalitan ang kanyang makakalaban para sa nalalapit na Thailand Manila na event na gaganapin sa October 29 sa Smart Araneta Coliseum. Carl James Martin Championship sa WBC. Kakagatin mo ba yon? Okay, open ka ba sa Pinoy versus Pinoy? World Champion level naman yan. At saka, of course, pwede akong lumaban sa kanya kasi nasa top din naman siya na ranking. Pwede. Sa isang panayam sa programang Blow by Blow, ibinahagi ni Tapales na nagulat din siya sa naging desisyon, ngunit tinanggap niya itong maluwag bilang bahagi ng kanyang propesyon bilang isang boksingero. Wala naman akong magagawa, trabaho lang ito. Kung sino ay ilagay sa harap ko, yun ang harapin ko, ani ni Tapales. Kahit hindi kilala o pasok sa world rankings, basta laban, lalaban tayo. Ayon sa ulat, ang dating kalaban na nakatagdang kaharapin ni Tapales ay pinalitan dahil sa mga isyong hindi pa ibinunyag ng kampo. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pagganda ng dating kampiyon para sa kanyang laban bilang bahagi ng card ng MP Promotions ni Manny Pacquiao. Ang paliwanag ni Tapales, ang lahat ng desisyon tungkol sa kanyang laban ay nasa kamay ng kanyang promoter na si Sean Gibbons at siya ay patuloy lamang na sumusunod sa direksyon ng kanyang team. Si Sir Sean ang mas nakakalam ng takbo ng karir ko. Ako handa lang palagi. Kung ano man ang plano nila, susuportahan ko. Wika ni Tapales. Dagdag pa ng 32 anyos na boksingero. Gagamitin niya ang laban ito upang makabalik sa ranggo ng mga contender matapos ang pagkatalo kay Naoya Inoue noong December 2023 sa Tokyo Dome sa Japan. Gusto ko ipakita sa mga fans na hindi pa tapos si Tapales. Marami pa kung kayang patunayan. Anya, sa parehong panayam, ibinunyag ni Tapales ay isang nakakagulat na detalye na mismong si Naoya Monster Inoue raw ay nagtanong sa kanya kung ano ang kahinaan ni Murodjon Akhmadalib, ang Uzbek fighter na dating tinalo ni Tapales sa kanilang unification bout. Oo, tinanong ako ni Inoue kung ano ang mga weaknesses ni Akhmadalib. Pag-amin ni Tapales, sabi ko sa kanya, matibay si Akhmadalib pero may butas sa depensa, kaya kung magarap sila, magandang laban yon. Matapos ang kanilang laban mga kwento noong nakarang taon, nananatili ang paggalang at respeto sa pagitan ng dalawa. At ayon kay Tapales, nakikita niya kay Inoue ang disiplina at profesionalismo na dapat tularan ng mga boksingero. Professional talaga si Inoue. Kahit natalo ako sa kanya, saludo pa rin ako sa kanya bilang atleta. Dagdag pa niya, bukod sa usapin ng kanyang laban, ipinayag din ni Tapales ang kanyang paghanga sa batang boksingero na si Carl James Martin na patuloy na umaakyat sa ranggo ng world level fighters. At ayon kay Tapales, kung sakaling dumating ang panahon na magharap sila para sa isang all-Filipino world title bout, handa siyang tanggapin ito. Ngunit kung kakailanganin ng tulong ni Martin, handa rin siyang maging gabay. Kung mangyari man na magharap kami sa world title, game ako. Pero kung gusto niyang humingi ng payo o tulong, nandito lang ako, sabi ni Tapales. Malaki ang potensyal ni Carl, disiplinado, matapang, at may lakas. Kaya niya maging world champion. At kung darating ang panahon mga kwento na mangyari, ang rematch sila ni Inoue at ni Tapales, ay hindi siya nakakasiguro na matatalo niya si Inoue, pero maging maganda daw talaga ang laban nila. Ganun rin kay Martin, hindi niya masabi kung sino ang mananalo sa kanila, pero isang umaatikabong bakbakan talaga ang mangyayari. Ikaw ang kwento, kung may kasa, Tapales kontra kay Martin, kanino ka? Mga kakwento, sa kabila ng pagbabago at hamon, nananatiling determinado si Tapales na makabalik sa tuktok ng boxing. Para sa kanya, ang The Thrilla in Manila noong October 29 ay hindi lang basta laban. Ito ay simbolo ng kanyang pagbabalik at pagnanais ng muling makilala sa pandaigdigang entablado. Basta may laban, lalaban ako. Para sa bayan nito, ang The Thrilla in Manila card ay tinataguyod ng MP Promotions si Manny Pacquiao at inaasang tampok ang ilang Pinoy fighters na layong ipagpatuloy ang mayamang tradisyon ng Pilipinas sa boxing. Kaya naman, sa lahat ng mga mandirigma nating mga kababayan, good luck sa inyong paparating na mga laban. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Mine, kay Kakwentong Boy at Roa Macmod, kay Kakwentong Christian Lipitin. At Kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.